Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Isang kagalakan po sa gabing ito na kayo po ay aming makasama sa isang natatanging pagpapahayag ng salita ng Diyos na may temang vertical meets horizontal. Mayroon pong isang simple o tinatawag na payak na pagsasalarawan ng buhay ng isang mananampalatayang Kristiyano. At yan po ang imahe ng krus. Ang imahe ng krus ay binubuo ng dalawang kahoy. Ang isang kahoy ay nakaturo papataas. Nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan ay nanggagaling lamang sa Diyos. Nagpapaalala sa atin na ang pagliligtas kailanman ay hindi nagmumula sa tao. Ang ikalawang bahagi ng imahe ng krus ay ang imahe ng krus na pahalang. Nagpapaalala na matapos nating tanggapin ang pag-ibig ng Diyos mula sa itaas pababa, ito naman ay dumadaloy sa atin na papahalang, kaliwa at kanan, na nagsasabi na ang pag-ibig o pagliligtas ng Diyos ay dapat din maranasan ng iba. Ito po ang mensahe ng ministeryo ng vertical meets horizontal, na kapag nagtagpo ang dalawang kahoy na iyan, nabubuo at mai-imagine natin kung gaano ang pag-ibig ng Diyos. Naalala nyo ba ang isang paboritong talata sa Biblia na lagi nating binabanggit ng mga Kristiyano, ang John 3:16. Sino sa inyo ang nakaka-memorize ng John 3:16? Okay. Sasabihin ko po at i-recite ko base sa aking memorya. Ang sabi po ay ganito: ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na Kanyang ibinigay ang katangi-tangi niyang anak, upang ang sinumang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pansamantala po tayong yumuko sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, sa gabi pong ito ng paghahayag ng iyong salita, kinikilala po namin ang inyong banal na presensya na siyang magtuturo sa amin ng mga dakilang katotohanan mula sa iyong kasulatan. At dahil dito, Panginoon, mabubuksan ang aming mga puso sa pamamagitan ng ministeryo ng iyong Santong Espiritu at makikita namin ang aming dakilang tagapagligtas na si Jesus, na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang kaming lahat na naririto ay makasumpong ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito ng paghahayag ng iyong salita, sa iyong matamis na pangalan. Amen. Sa gabing ito ay tatalakayin ko ang isang paksa na aking pinabagatang At the Cross, Our Case Dismissed. Sino sa inyo ang nakaranas na umatin sa isang kaso o korte? Ako po ay laman ng korte sapagkat ang aking trabaho ay nasa legal department. May mga bagay-bagay na kinakailangang pumunta sa korte upang mag-witness, magpahayag ng mga bagay-bagay tungkol sa isang usapin. At dahil dito, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pananampalataya, alam ba natin na tayong lahat ay nasasakdal sa mata ng sanlibutan? Sino po sa inyo ang nakaranas na mapintasan? Napintasan. Yung sasabihin sa iyong piling gwapo ka o piling maganda ka, pero sabi, pagtalikod ay hindi naman. Yung nagsasabing, napaka-weak ng taong ito, napakahinhin ng taong ito, na nagsasabi, itong weakness na ito, pagiging tahimik niya ito, nagpapakita na siya ay isang taong weak. Isang taong hindi kayang i-carry ang kanyang sarili. Alam niyo po, sa mundong ating ginagalawan, kalimitan ng tao ay hinuhusgahan
sa mga panlabas na nakikita ng ating mga mata. Katulad ng ating pisikal na anyo. Minsan nagsasabi, naalala ko yung kanta, anong paki mo sa long hair ko? Tinitingnan, kapag ang isang tao ay long hair, sasabihin, adik yan. Pag no hair kaya, anong sasabihin naman? Kalbo. Siyempre, kalbo. Pero pag sinabing long hair, parang adik yan. O ganito. Pinagbabatayan o inuhusgahan tayo base sa ating nakikita. Hindi ho ba kapag kayo'y sumasakay sa isang pampublikong sasakyan, kapag may tumabi sa inyo na naka-short at gula-gulamit ang kanyang suot, hindi ba parang matatakot kayo? At lalong-lalo na kung may amoy pa. Di ba? Pero kung kayo ay may katabi, nakaaya-aya naman, magandang lalaki o magandang babae, hindi ba parang komportable? Alam ko po, merong isang karanasan. Minsan isang araw, sumakay ako ng isang pampublikong sasakyan, pupunta ako nung sa Quiapo, sumakay ako ng jeep. Panatag na panatag ako sapagkat ang katabi ko isang lola. Alam niyo yun, lola. Matandang babae. Subalit alam niyo po ba, ang matandang babae pa lang yon ay isang mandurukot. Nadukot ho yung aking pitaka. Nadukot. Pero sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin ako, hindi sa mandurukot. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sapagkat nung makita ko ang aking pitaka, sabi nung babae na nasa harapan, kuya, nalaglag yung pitaka. Tinirahan pa niya ako ng pamasahe, pabalik. At nakita niya doon sa ID, nakalagay doon, ako ay isang ministro. Minamahal kong mga kaibigan, ganyan kung minsan magpasya ang mga tao. Tumitingin siya sa kanyang panlabas na anyo, sinasaysap ka kung ikaw ba ay matalino o hindi. Ikaw ba ay may pinag-aralan o wala. O kung ikaw ba ay nakakaintindi o tamang hinala lang. Alam niyo yun? Maraming mga ganyan na nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero sa gabing ito, ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng katuruan ng kasulatan ang kaibahan ng pagtuturing ng tao sa pagtuturing ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin mula sa panlabas na katangian o pagtingin na katulad ng pagtingin na ginagawa ng tao. Ang kanyang pagtingin mula sa itaas ay tumatagos papunta sa kalooban ng tao at nakikita niya ang tunay na layunin ng taong iyon. Sa Biblia ay merong isang kwento, isang talinghaga, isang eksena na naganap sa literal na pagkakataon nang si Jesus ay nasa lupa. Ang eksenang ito ay parang nasa isang hukuman na merong dalawang nasasakdal. Dalawang lalaki na pumasok sa templo. Yan po ang laman ng Lucas 18:9 at hanggang 14. Dalawang lalaki na pumasok sa templo na parang dalawang akusado sa harapan ng Diyos. Ito pong isang Pariseo na sa tingin ng mga tao ay mukhang matuwid at pasadong-pasado. At yun namang isang maniningil lang buwis o sabi na tax collector na pinandidirian at ayaw makausap ng mga tao sapagkat sa kanilang kapanahunan, ito ay itinuturing na taong magulang, mandaraya at makasalanan. Pero at the end of the story, kung babasahin natin ang Gospel of Luke, chapter 18, verses 9 to 14, makikita natin yung hatol. Case dismissed. Ang ibig sabihin, ang hatol naging kabaligtaran sa pagtingin ng Diyos. Sapagkat sa paghatol ng Diyos, nakita niya ang tunay na kalagayan ng dalawang taong nasasakdal. Dalawang taong ehemplo na pumasok sa templo upang manalangin. Sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ay umuwi na itinuring na matuwid kaysa isa.
referring doon sa tinatawag na maniningil ng buwis. At pagkatapos sa kwentong ito, ipinapaalala ng Diyos, kung babasahin natin ang Ebanghelyo, na ito ay isang hindi lamang larawan ng dalawang hukuman o dalawang uri ng paghatol, sapagkat ito'y nagsasalarawan kung papaano gumagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao, na katulad ng isang larawan ng krus, na sa gitna nito, nagtagpo ang karunungan ng Diyos at ang kanyang awa, at ibinigay ang hatol. Ang sabi ay case dismissed. At dahil dito, kasama ka at ako sa hatulan ng Diyos. Depende kung papaano natin ipinapakita ang ating mga sarili, kung papaano natin inihahayag ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, sa ating kapanahunan ngayon, marami hong actor. Naalala ko po yung Bible subject ko nung ako'y nag-aaral sa seminaryo. Alam niyo ho ba ang kahulugan ng salitang hypocrite? Sa orihinal na salin ng Biblia, ang ibig sabihin ng hypocrite, one who plays a part. Para siyang isang tao na nagsasabi o nagpapakita lang, parang artista na piniplay lamang niya yung isang role na dapat niyang gawin. And that is hypocrisy. At iyon ang isang bagay na itinuturo. Ngayon, para higit nating maunawaan ang ating pinag-uusapan, tingnan natin ngayon at baybayin natin ang sinasabi ng talata ng banal na kasulatan ng talinghaga. Ang sabi ng Biblia ay ganito. Ito na po ang kwento. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. So, diyan pa lamang sa unang verse, makikita natin ang reason kung bakit ibinigay ni Jesus ang isang realidad na kwento, dahil daw merong mga tao na ang tingin sa sarili mapanglait, mapanghusga. Kaya sinabi ni Jesus ang talinghagang ito. Ano ba ang nilalaman ng talinghaga? Basahin po natin. May dalawang lalaki pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may maniningil ng buwis. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung sino itong Pariseo at maniningil ng buwis. Sapagkat nang sabihin ni Jesus, ang dalawang karakter na ito, naiintindihan ng mga taong naroroon kung anong ibig niyang sabihin. At mamaya sasabihin ko pa sa inyo later on kung anong tinutukoy ni Jesus. Patuloy po tayo. Tumayo ang Pariseo at nananalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya at mangangalunya, o katulad ng maniningil na buwis na iyon. At pagbibida pa niya sa kanyang sarili, 2 beses akong nagpapasting, nag-aayuno sa isang linggo, at nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng kinikita ko. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Yun po ang kanyang nararamdaman. Patuloy na sinabi ni Jesus sa mga sumusunod na talata, sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring na matuwid ng Diyos. Ngunit ang Pariseo ay hindi, sapagkat ang nagpapakataas sa kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So this is the object lesson. Yung mga taong nag-iisip na gusto nilang maging mataas, ay ibinababa ng Diyos. Yung mga tao naman na binababa, sa tingin ng mga tao, ay tinataas ng Diyos. Pero wag ho kayong mag-isip na porket nasa taas yung mga tao ay makasalanan na sila, o yung mga taong nasa baba ay okay na sila. Kasi kung minsan sa ating lipunan,
Pag sinasabi, alam nyo, yung mga mayayaman na yan, mga salbahe yan eh. Yung mga mahihirap na yan, mababait yan eh. Alam niyo po, depende po sa tao yan. Maging mayaman ka may salbahing mayaman, may salbahe ring mahirap. Alam niyo yun. At alam natin lahat yon. Kaya hindi natin dapat husgahan ang tao ang ayon sa kanyang katatayuan sa buhay. Ngayon, tingnan natin at bibigyan natin ng pansin, base sa pag-aaral natin, ang tatlong uri ng hukuman na madalas nating nakikita sa ating buhay base sa inspirasyon ng mga talatang ating binasa. Una, ang hukuman ng sariling katwiran. Alam niyo po yon? Ang hukuman ng sariling katwiran. Ito po ay isang hukuman na nakabase sa performance. Parang sa sales. Kung wala kang sales ay hindi ka, no good ka. Base sa performance, reputasyon at panlabas na itsura. Kung hindi ka maayos, ay hindi ka karapat-dapat at hindi ka tatanggapin. Ang ganitong hukuman ay tinatawag na horizontal. Sapagkat naghahambing ng sarili sa kapwa. Hindi ako katulad niya. Sa ganitong hukuman, mahalaga po na makita natin kung papaano tumitingin ang lipunan at kung ano ang nais nilang makita. Di ba? Alam mo, may mga tao talaga na naghahanap sila, pero alam na nila talaga hinahanap nila. Pero naghahanap sila. Ayaw lang nilang sabihin na diretso kung ano yung gusto nilang hanapin. Kaya nga sabi ng Bible, doon sa taong makasalanan, sa talinghaga ni Jesus, sabi niya, sabi ng maniningil ng buwis, O Diyos, o sabi ng Pariseo, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi ako katulad ng iba. Hindi ako katulad ng iba, katulad ng maniningil ng buwis na iyon. Alam niyo po, ito pong eksenang ito ay hindi dapat natin napalampasin. Dapat nating makilala sino ba itong tinatawag na Pariseo na kapag sinabi ng Biblia, merong pumasok sa templo, isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. In those days, sa kapanahunan ni Jesus, ang mga Pariseo ay tinatawag na mga respetadong tao. Iginagalang sa lipunan. Kilala sila sa paggawa ng kabutihan. Ang kanilang pangunahing gawin ay bantayan ang mga maliliit na detalye ng kautusan ng Diyos sa relihiyong Hudyo upang ipakita kung papaano gagawin ang mga bagay na ito at itinuturo ang mga relihiyosong pamumuhay at sila'y tinatawag na mga huwaran sa pagsunod at kabanalan. Kaya tumayo siya sa templo, nagdasal at malakas na ipinagmamalaki sa kanyang sarili na siya ay hindi katulad na maniningil ng buwis na iyon. Nang pumasok ang lalaking ito at nang marinig ng mga tao ang kwento ni Jesus, naiintindi nila ang malaking pagkakaiba sa dalawang karakter. Ano pa ang sinasabi? Sa kaisipang legal, ito po isang halimbawa na ang Pariseo ay nagpapakilala sa sarili bilang sariling tagapagtanggol. Meron siyang sariling depensa sa kanyang sarili. Hindi ako katulad ng taong ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Alam niyo kung minsan ang mga tao, inihahayag niya ang kanyang kabutihan na nagawa. Hindi ba sa mga Facebook ngayon,
sa social media, isang gwardiya ang bumaba, binigyan ang isang lalaki na nakaupo at walang pagkain. Nakita natin sa social media ang mga mabubuting gawa ng mga tao. At yun isang magandang halimbawa. Pero, kapag ito ay naging dahilan upang maipakilala mo ang iyong sarili na ikay mabuti. Yung iba naman ay ginagawa ng mga content creator, tumutulong sila sa kanilang kapwa, pero kung matalino mong pag-iisipan, mas malaki yung kanilang kabig doon sa mga nakukuha nila sa mga views, kasi mga milyon, kesa doon sa itinutulong nila. Kasi usang uri rin yun ng hanap buhay. Kaya nga, hindi natin pwedeng husgahan ang mga tao kung paano sila kumikilos o gumagawa. Kaya nga ang sabing ito, 2 beses siyang nag-aayuno. Ngunit sa harapan ng Diyos, ang kanyang puso ay puno ng pagmamataas. Sa kanyang sarili, ipinakikita niya na ang kanyang panlabas na kabanalan ay isang uri na maskara lamang. At ang kanyang panloob ay isang uri ng mapaglinlang, at ito ay hindi isang uri ng aksyon ng pagsamba. Kaya nga tayo pumupunta sa simbahan para manalangin. Hindi upang ipagmalaki yung ating sarili. Lord, andito ako sa simbahan, hindi ako katulad ng mga taong nasa labas na yan, di sila nagsisimba, ako nandito nagsisimba. Hindi ganun. Pero ang pariseyong ito, ganon, basically, ang gusto niyang sabihin ng mga pagkakataong yon. Sabi ng kasulatan, ng banal na kasulatan, kahit anong uri ng mga pagkilos na mabubuting ginagawa natin, sa hukuman ng langit, ang sariling kabutihan ay walang saysay. Ang ibig sabihin, sabi ni Propeta Isayas, ang ating daw mga katwiran ay tulad ng maruming kasuotan. Alam mo kung minsan, nangangatwiran lang tayo eh. Lalo na mga Pilipino, very articulate. Kaya minsan pag ako nakikipag-usap, ikaw ba'y nangangatwiran o ang bagay na yung sinasabi ay merong punto ng katwiran? Minsan nangangatwiran lang tayo, wala lang. Gusto lang nating sabihin. Pero kung i-analyze mo ang mga bagay-bagay, wala tayo sa katwiran. At kapag pinagtanggol mo ang iyong sarili sa harap ng Diyos, tiyak na ikaw ay babagsak, sapagkat sa pamantayan ng Diyos, siya ay hindi bumabase katulad ng pagtingin ng tao na palabas, kundi siya ay tumitingin mula sa loob, papalabas. Yan ang dahilan kung bakit minsan sinabi ni Jesus, sa harap ng mga taong nagpapakilalang matuwid, ang sabi niya ay ganito, kahabag-habag kayong mga Pariseyo. Kayo'y parang mga libingang pinaputi sa labas, ngunit sa loob ay puno ng buto ng mga patay at lahat ng karumihan. Hinalintulad niya ang pagkilos at paggawa ng mga Pariseyo katulad sa isang nicho, sementeryo. Malapit na ang Todos los Santos, hindi ba? Pumupunta tayo sa sementeryo, inaayos natin yung nicho, pinagaganda, pinipinturahan, o ano pang mga ginagawa natin para maging maganda sa paningin. But at the end of the day, nasilip nyo ba kung ano laman nun? Yung mga buto, yung mga kalansay. At hindi natin kung paano yung mga bakterya, anumang mga karumal-dumal na nandoon dahil sa process ng decomposition, lalong-lalo na kung kalilibing lamang, nakikita natin ang iba't ibang reaksyon. Pero sa labas nakikita natin na maganda. Inahalin tulad na ang hukuman ng tao ay madaling malinlang sa anyong religyoso. You can be a religious person at masasabing hindi ka espiritual. Magkaiba po ang pagiging isang religyoso at espiritual na tao. Pero hindi po pwede na ikaw ay isang espiritual na tao and at the same time, hindi ka religyoso. Parang sinasabi na, pwede kang magbigay dahil sa iyong pagbibigay na napipilitan ka lamang.
Kasi inaasahang ikaw'y magbibigay. Pero lahat na nagmamahal, hindi niya maatim na hindi siya magbibigay. Mahalaga na punto na dapat nating maintindihan. Ikalawa, kung merong hukuman na base sa sariling pangangatwiran ng tao, meron ding hukuman na kung saan ang pinaiiral ay habag o awa. At ito po ang hukuman ng awa na ang akusado ay umamin at humingi ng habag. Sa korte, alam niyo po, pag umaamin ka ng iyong kasalanan, medyo gumagaang yung brevity o bigat ng kaso. Kaya tinitingnan nyo ngayon, sa flood control na pinag-uusapan natin ngayon na corruption sa gobyerno, hindi ba napag-uusapan natin? Sino ang karapat-dapat na maging state witness? Yung least, yung pinaka mas mababa ang kaso. Hindi po pwede yung principal. Yung mas mababa ang kanyang kaso, yung ginagawa na witness, pinoprotektahan. Dito sa bahaging ito, sa hukuman ng awa, ang Diyos mismo, ang hatol ay hindi nakabatay sa gawa ng tao, kundi sa biyaya ng Diyos, na kung saan ang isang taong makasalanan, tinitingnan ng Diyos, hindi batay doon sa kanyang nakaraan. Alam niyo po, naging preacher ako sa jail ministry, sa Quezon City Jail. Alam niyo yung mga taong nabilanggo na minsan, na kuminsan ay nagipit lamang sa mga pagkakataon. Pag lumabas sa bilangguan, para bagang napakasama na nila at wala na silang pag-asang mabago pa. Alam niyo yun? Sapagkat iba ang paningin ng lipunan, iba ang pagtingin ng tao, nakakadiri sapagkat sila'y pumasok sa ganung uri ng sitwasyon. Pero hindi ganon ang pagtingin ng Diyos, sapagkat sa Diyos ang kanyang hukuman ay kinakakitaan ng hukuman ng awa. Isang uri ng pag-aaring ganap o pagtuturing na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, ang kanilang kaso ay dinidismiss. Ano ang sabi ng maniningil ng buwis? Ang sabi ng maniningil ng buwis ay ganito. Actually, tumayo siya sa malayo. Hindi siya lumapit sa harapan ng altar. Tumayo siya ng malayo at hindi man lang makatingin sa taas. Hindi katulad ng Pariseo na nakataas pa yung kanyang kamay. Panginoon, hindi ako katulad ng iyan. 2 beses ako nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Pero itong taong ito, hindi man lang maitaas ang kanyang kamay. Hiyang-hiya siya sa kanyang ginawang sarili. Talaga namang nakakahiya kung malalaman nyo kung ano gawa ng isang maniningil ng buwis. Sabi niya, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Alam niyo ho ba na ang maniningil ng buwis, kung titingnan natin, ay kahiya-hiya talaga. Bakit? In those days, ang mga maniningil ng buwis o tinatawag na tax collector, ito yung mga taon, mga Hudyo rin, na in-empowered ng Roman government to collect taxes, na mangolekta ng mga taxes. Pero ang catch, mangungolekta nga sila ng taxes, pero pinababayaan silang mangolekta ng sobra. At doon kinamumuhian. Kung halimbawa, ang bill mo, ang charge mo ay 500, pwede ka nilang singilin ng 1,500. Yung 1,000 sa kanilang bulsa. Yung 500, lalagay nila sa gobyerno. Yung 1,000 na yon, allowed ng government. Empowered sila. Kaya doon, galit na galit ang mga tao sapagkat kinukutongan sila ng mga maniningil ng buwis na ito. Kaya nga, nang pumasok siya, alam niya yung kanyang sarili. Hindi siya pwedeng magmalakig. Pero ang sabi niya, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Kaya nang pumasok ang maniningil ng buwis sa templo, lahat marahil ay napataas ang kilay. Kung meron pa silang kilay. Kasi ngayon, ang mga tao ngayon ay conscious sa kanilang kilay, tinatanggal ang kilay, at kuminsan sinasabi, kung hindi sa pagsusunog ng aking kilay, ay hindi ko naabot ang mga bagay-bagay na ito. Nakalimutan nila ang Diyos na nagbigay sa kanila ng kilay. Diba? Minsan sinasabi nila yung kanilang mga achievements. Kung hindi ako nagsunog ng kilay, hindi sana ako abogado ngayon. Nakakalimutan nila
na merong Diyos na nagbigay ng kilay sa kanila, kaya meron silang masusunog. Merong, ibig sabihin, idiomatic expression po yun, mga patalinghagang salita, na meron silang katayagaan. Kaya nang pumasok yung maniningil ng buwis sa templo, ay para bagang nakakita talaga sila ng taong kontrobersyal. Parang sa kapanahunan natin ngayon, kontraktor. Diba? Pag sinabing kontraktor o mga nepo babies na sinasabi ng mass media, pinandidirian ng mga tao sapagkat alam nila ng ating mga buwis ay kinurap ng mga taong iyon. Kaya nung pumasok ang taong ito, dapat lang sa kanya. Talaga siyang makasalanan. Pero sa bagay na ito, hinangaan natin sapagkat ang Diyos ay tumingin sa isang uri ng pagtingin na kakaiba sa pagtingin ng mga gawin ng pagtingin ng tao. Sa kaisipang legal, ang pag-amin at paghingi ng kapatawaran, ito yung tinatawag na meron siyang plea for mercy. Humihingi siya ng kapatawaran. Ang maniningil ng buwis ay hindi nangahas na lumapit sa altar. Alam niyang siya ay makasalanan. Alam niyo yun? May mga tao na talagang alam nila na makasalanan sila. Kaya nakokonsensya sila. Ayaw nila na nasabihin na magmalaki sila. Pero mayroong mga tao na, well, kilala nila ako. Hindi naman sasabihin nilang makasalanan ako. Number 1 nga akong gumagawa ng kabutihan sa lugar na ito. Wala siyang ipinakitang mabuting gawa. Wala rin siyang depensa. Hindi siya nagdepensa ng kanyang sarili. Isa lang ang kanyang panalangin. Diyos ko, mahabag po kayo sa akin. Alam po ninyo, ang kanyang sinabi na namutawi sa kanyang bibig. Diyos ko, mahabag po kayo sa akin. Hindi siya nagpalusot. Siya'y nagpakumbaba. Hindi siya nagbigay ng maraming mga ebidensya patungkol sa pagtatanggol sa kanyang sarili, kundi siya ay umasa sa awa ng Diyos. Minamahal kong mga kaibigan, ang ganitong uri ng pagdedepensa, pagkilala sa sarili, ang isang uri ng pagtingin na nakikita ng Diyos na hindi natin nakikita sa isang sulyap at panlabas na pagtingin. Katulad ng sinabi ko kanina, kung minsan, ang mga tao sa iyong pagtingin, wala lang, ayaw ko lang makita ang mukha mo. Hindi lang kita type. Kaya, laglag ka, hindi ka tanggap sa trabaho. Alam niyo yun? Dahil lamang doon sa hilatsa ng mukha. Pero ang sabi ng Biblia, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo ay patawarin. Ang biyaya ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng karapatan upang makasumpong ng awa. At sa krus, si Jesus ang naging tagapamagitan at tagapagtanggol ng mga taong kumilala ng kanilang mga kamalian. At nang sabihin niya, doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, naganap na, nasa wika na kanyang ginamit, Aramaik na tetelestai, naganap na, isang bagay na sinasabi that our case was totally dismissed. Na-dismiss na ang ating kaso, hindi sa dahilang nagdepensa tayo ng maigi at gumawa ng mahusay na mga diskarte para mapabilib ang huwes na tayo ay matuwid, kundi dahil mismo lamang sa kahabagan ng Diyos. Amen? Amen. Ito po ang ebanghelyo ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga, sabi ng aklat ng awit, ang hain na kalugod-lugod sa Diyos ay pusong wasak at nagsisisi, hindi niya ito itatakwil. Itong tinatawag na contrite heart sa wikang Ingles, isang uri ng bagbag na damdamin
Habang ang Pariseyo ay nagtitiwala sa kanyang sariling kabutihan, ang maniningil lamang buwis ay walang magawa kundi magtiwala lamang sa kabutihan ng Diyos, sapagkat wala naman talaga siyang ipapakitang kabutihan. Kaya nga, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, mahalaga na makita natin ang puntong ito. Alam niyo ba nang sabihin ng maniningil ang Diyos, ng maniningil ang buwis sa Diyos, mahabag po kayo sa akin, isang taong makasalanan. Ang ibig niya lang sabihin ay ang literal na kahulugan ng kanyang nabanggit. O Diyos, itago mo ako sa ilalim ng iyong awa. Takpan mo ako ng dugo ng iyong sakripisyo. Sapagat in those days, si Jesus ay hindi pa napapako sa krus. Ang pamamaraang simbolismo na ang tao ay pinapatawad sa templo ng panahong iyon ay sa pamamagitan ng paghahandog ng mga tupa. Kaya nga binanggit doon sa John 1:29, sabi doon, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world." Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus, ang kordero ng Diyos. At sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Diyos na si Jesucristo, idinadalangin ng Pariseyo na, "O Diyos, itago mo ako sa ilalim ng iyong awa at takpan mo ako sa dugo ng iyong sakripisyo." Kaya napakalalim, napaka-profound ng kanyang panalangin, sapagkat ito'y tumutukoy sa isang pagpapasakop at pagkilala sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito'y isang pananampalatayang umaasa sa kahabagan ng Diyos at hindi sa sariling kabutihan. At ito mismo ang daan ng pag-aaring ganap na sinabi ng Biblia na siya ay tinuring na matuwid sa kabila na hindi naman siya karapat-dapat na tawaging matuwid. Ikatlo at huling punto, magtatapos na po tayo. Narito po ang ikatlo, ang krus, ang hukumang humatol ng katarungan at awa ng Diyos. Alam niyo po, sa hukuman ng Diyos, ang hatol ay hindi nakabatay sa gawa ng tao. Sa hukuman ng awa, ang hatol ay basically sa habagan ng Diyos. Kaya nga mababasa natin sa Biblia, hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa. Naligtas tayo solely sa biyaya ng Diyos. Amen? We are saved by grace through faith. At ito ang biyaya ng Diyos na sinasabi sa atin. Kaya nga ang hatol ng Diyos na pinawalang sala, sabi niya, "Sinasabi ko sa inyo na ang taong ito ay umuwi na itinuring na matuwid kaysa isa." Bakit? Sapagkat sa hukuman ng Diyos, ang nagmamataas ay binababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Ipinakikita kung papaano ang Diyos nangangasiwa at tumitingin sa ating kani-kaniyang kalagayan. Na kung ihahambing natin sa kaisipang legal, ang pinal na deklarasyon ng hukom, ang kanyang final verdict, isang hatol na kabaligtarang inaasahan. Ang Pariseyo ay guilty at ang maniningil ng buwis ay pinawalang sala. I-imagine mo, bakit ganun? Hindi ba napakasama naman talaga? Alam niyo ba nung sabihin ng Pariseyo, "Hindi ako katulad ng taong yan"? Siya ba ay nagsasabi ng totoo? Nagsasabi po siya ng totoo. Hindi talaga siya katulad ng taong yon. Nagpapasting siya ng 2 beses sa isang linggo, nagbibigay ng po. Nagsisinungaling ba siya? Hindi po, nagsasabi talaga siya ng totoo. Ang problema, ginagawa niya itong kapital para siya ay maging kaakit-akit at kabuti-buti sa harapan ng Diyos.
Diyan siya bumagsak sapagkat hindi ganon ang batayan sa hukuman ng Diyos. Sila'y pinawalang sala ng Diyos. Ang tanong sa gabing ito, paano maaaring maging makatarungan ng Diyos at sabay na maging mawain sa makasalanan? Alam niyo po, kapag ibabalansin natin ang justice and mercy, parang napakahirap gawin. Bibigyan ko kayo ng isang practical na halimbawa. Ito po isang true to life story. Isang araw sa lugar ng Prisco, ako po ay taga Quezon City, taga Prisco. Doon po ako, sa Bago Bantayo ako pinanganak. Meron pong isang lalaki na nakapetisyon na siya ay pupunta ng Amerika. Binata ho siya, pinipetisyon ng kanyang magulang, papuntang Amerika. Isang araw, siya ho ay nasaksak dyan sa gilid ng Muñoz Market. Siya po ay nasaksak at siya po ay namatay. Ganun na lamang ang lungkot ng mga tao, ng pamilya sa pangyayari yun, at galit. Nahuli ang salarin at nakulong. Dahil kabilang ang kanyang pamilya sa simbahan at gumagawa ng mga pagmimisyon, isang araw sa hindi sinasadyang pagkakataon sa tingin ng tao, pero sa gawain ng Diyos na ipinagtagpo ng Diyos, nakatagpo ng mga kapatid ang taong sumaksak sa kanyang kapatid sa loob ng kulungan. At sa panahong iyon, tinanggap ng tao ang pagsisisi at tinanggap niya ang paghingi ng sorry at tinanggap niya si Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas. You could imagine paano maaaring makatarungan ng Diyos at sabay na maging mawain sa makasalanan. Sinira niya ang pangarap ng kanilang kapatid na makapunta ng Amerika para mamuhay ng isang magandang buhay. Pero ang taong ito ay dumating sa isang pagkakataon na tumawag ang Diyos, ipinahayag ang kaligtasan, ang pagliligtas. At dahil ang taong nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos, kinakailangan itong maranasan kaliwat kanan, horizontally, iginawad nila ang pagpapatawad at nagkaroon ng tinatawag na tapat na pagpapatawad. Minamahal kong mga kaibigan, hindi po madaling gawin ang mga bagay na yon. Ang sagot ay dahil sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo, nagtatagpo ang magkasalungat na kahoy. Sa dulo, ipinakikita ang larawan ng pagliligtas. Sabi ng Biblia sa mga huling talata, siya, referring to Jesus, siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan dahil sa atin upang tayo'y maging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang ibig sabihin, bagamat ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nagkasala, sa krus ng Kalbaryo, pinasan ni Jesus, kinuha ni Jesus ang ating lugar na dapat sana tayo mga pinagpapako doon sa krus ng Kalbaryo, pero tinanggap ni Jesus ang latay ng tinatawag na bagsik ng kasalanan at ibinigay sa atin ang mga bagay na ito. Ang tanong sa atin sa gabing ito, ano ang ating saloobin matapos nating maunawaan ang dalawang uri ng paghahambing? Nais ba nating ipaubaya ang ating kaso kay Jesus? O nais pa rin nating manatili na merong pagmamalaki sa ating isipan na kaya ko yan, I can handle? Pero sabi ng Biblia, ang nagpapakumbaba ay itinataas. At dahil dito, maliwanag na itinuturing ng Biblia na ang ating kaso ay na-dismiss,
Hindi dahil sa sarili nilang nating pagtatanggol, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Minamahal ko mga kaibigan, ang paanyaya sa atin sa gabing ito. Kilalanin natin ang nag-iisang tagapagtanggol ng ating kaligtasan, walang iba si Jesus. Ilan sa inyo sa gabing ito, nasa pamamagitan ng pananampalataya, ang magsasabi sa kanyang sarili, Panginoon, hindi po ako perpektong tao. Marami po akong pagkukulang. Marami po akong mga nagawang mga bagay na hindi naging mabuti. Pero isa lamang po ang aking pinangahawakan. Ang iyo pong biyaya ay sapat, ang iyo pong pagpapatawad sa krus ng Kalbaryo ay aking pong tinatanggap sa mga oras na ito. Ilan po sa inyo ang tumatanggap kay Jesus bilang kanyang personal tagapagligtas, katulad ng tao na dumanas na ang kanyang kaso ay dinismiss? Ilan sa inyo ang tatayo at sasabihin, I love you, Lord, and I lift my voice? Maaari niyo mo bang ipakita yan sa gabing ito sa pamamagitan ng inyong pagtayo at tayo mananalangin? Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po sa gabi pong ito ng paghahayag ng iyong salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi maging mabilis sa paghatol sa aming kapwa. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng isang uri ng isipan at damdamin at sapat na pananampalataya na katulad ng pananampalataya ni Jesus. Natanggapin po namin at kilalanin namin ang aming kapwa, katulad din ng pagtingin ninyo sa amin. Salamat po sa gabi pong ito at ipinahayag niyo po sa amin na dahil lamang po sa inyong kabutihan at pagmamahal, nakasumpong kami ng kaligtasan. At dahil sa pagmamahal na yan, kami ngayon ay nakatayo, nagpapakumbaba ng aming mga puso at kinikilala na kayo lamang, Ama, ang nag-iisang tagapagligtas na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, nakasusumpong kami ng kaligtasan at patuloy na makakaranas ng iyong kabahagan dahil sa ginawa ng iyong anak sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat, Ama, sa iyo pong patuloy na paglingap sa aking mga kaibigan sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.